Ang gagawin ko naman ngayon ay magche-check ako ng voltage ng battery dahil hindi po mapa-start. So luma na po itong sasakyan na to, pero kailangan pong mapapa-start dahil ginagamit po to sa pagkakot-hakot ng mga mais. Totally wala po siya. So individual voltage test po natin itong dalawang battery, kung alin po sa dalawa. Natin kung alin yung may mababa yung voltahe para may charge siya. So matagal na po kasi nga na-stop itong sasakyan na to. At itong isa ay nahiram siya, kaya malamang may charge to. At itong isa ay naiwan. So malamang ito yung walang charge, kasi na-standby siya at ito nagamit. So habang ginagamit ay nagkakaroon siya ng charge. So 12 volts siya. Dito tayo sa isa. Palok niya. Volts. Nasa gitna lang po ng ano. So kung re-readingan po natin dito ay 5 volts lang siya. Ayan o. So lumalabas plus 5, 17 volts lang siya. So hindi po talaga mapapa-start dahil 24 volts po yung kailangan ng supply para mapa-start yung makina. So ito po yung sira. Kailangan po siyang maibaba. Yan po yung kabuuan na total ng voltahe ng dalawang battery. 15
17 volts. Ayan. So hindi po talaga i-start siya. So ibababa ko po to para may charge itong isang battery. Itong isa ay hindi na po kailangan. So itong isa lang ang kailangan ibaba. So i-hydrometer test naman po natin para malaman natin kung balance po ba yung mga reading ng tubig sa bawat seal. So medyo wala po sa level yung tubig, kailangan i-level ko rin siya. So pag ganyan po ilobat yung battery at ganyan yung reading niya, dapat po kasi nakabaon yan sa yung red color na yan. So ang nangyari po between green and white yung naka-indicate dyan. So ibig sabihin po mabagsik po yung tubig. Yung ratio po ng acid at tubig ay masyado pong malayo yung gap nila. Ibig sabihin yung acid masyado pong matapang. So titignan po natin yung iba. Ganon din po siya, mabagsik yung acid. Ayan. So ang reading po talaga dapat niya na yung red na yan ay nakabaon siya dahil low-bat po yung battery. So ang nangyari po hindi po ganon. So ibig sabihin mabagsik po yung acid, masyado pong marami compare sa ratio ng tubig. Pwede po kasi tayong magpabagsik ng battery kapag luma na po yung battery. Kailangan natin na taasan yung ratio ng acid compare sa tubig kasi luma na po yung battery. Kailangan po natin na pabagsikin o patapangin yung battery.
Pero kapag bago pa ay hindi po dapat, kasi maayos pa po yung condition niya, at saka para matagal pong masira. Kapag ganito po kasi mabagsik po lagi yung nakalagay na tubig dito, ay madali pong masira yung mga plate sa loob. So pare-parehas po, parehas yung reading. Yan. So kapag i-charge ko po to na nag 12 volts na, ay dapat i-start na po yung makina para magiging 24 volts yung power supply dito. At kapag hindi naman po na pa-start, parehas na silang 12 volts itong isa at itong 12 volts. Yung proseso naman po na gagawin ko ay mag-starting test voltage naman po ako kung alin po yung pinakamababang drop voltage, na katulad po ng ginawa ko sa mga nagdaang video. Pag bumaba sa 10 volts ay ibig sabihin yun po yung papalitan sa dalawa na to. Battery voltage sa starting, drop voltage, para malaman kung alin yung sira. So ito po ay i-charge ko lang muna dahil obvious na obvious po mababa yung voltahe nitong isa, at ito ay 12 volts, ito ay almost 5 volts lang, so talagang hindi po siya i-start. At hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless you all po.